Praise God! Pwede po bang muli tayong tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita po ng atin pong Panginoong Diyos? Pinamagatan po itong message ngayong araw na ito, Living by Faith. Pwede bang sabihin po natin ito? Living by Faith. Sa Genesis chapter 22, verses 1 hanggang 14, sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Verse 6. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. 9. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. 13. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Manalangin tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa mga talata sa Biblia na amin pong nabasa, na amin pong ngayon pagbubulay-bulayan. Aming Diyos, dalangin ko po, mangusap kayo sa bawat isa po sa amin. Turuan po ninyo kaming sumampalataya sa iyo, katulad po ni Abraham. Aming Diyos, dalangin po namin na patuloy kaming mamuhay na sumasampalataya sa iyo. Sa mga kilos namin, sa mga pag-iisip, sa aming mga gawa ay makita na kami nga po ay namumuhay sa pananampalataya sa iyo. Bless niyo ang iyong lingkod na magbabahagi ngayon sapagkat wala siyang magagawa kung wala kayo sa buhay niya. Gabayan niyo siya, Panginoon, bawat pagbukas ng kanyang labi, bantayan niyo po at basbasan. Ganon din po ang lahat po ng mga tagapakinig, basbasan niyo rin po ang spiritual na pandinig namin upang marinig namin ang iyong tinig, ang iyong pagtuturo, at ito ay aming pong maisapamuhay.
Aming Diyos, lahat po ng ito'y dalangin po namin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Pwede na po kayong umupo sa presence po ng atin pong Panginoong Diyos. Living by faith. So nakita ko po dito kung paano po namuhay si Abraham na sumasampalataya sa atin pong Panginoon. Sinisikap po natin na yung mga message na i-share po natin kada Sunday ay kung ano po yung readings natin that week o yung mga napagdaanan na po nating nabasa ay yung mga pagbubulay-bulayan natin every Sunday para ma-refresh po tayo sa mga readings natin for the whole week at yung daily po na readings po natin. So, I hope na nag-i-enjoy po tayo sa ating pong Bible reading. Amen? Amen? Yes, nasa Genesis 30 na po tayo kahapon. No? Kahapon. So, hanggang Genesis 33 tayo ngayong araw po na ito. So, sana po ay nag-i-enjoy tayo sa ating pong Bible reading sa tulong po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? So, una po, sa Genesis chapter 22 verse 2, mapansin po natin dito na sinabi ng Diyos kay Abraham na isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So ito po yung utos ng Diyos o ni Yahweh kay Abraham. Kaya sinabihan ko po itong obey without delay. Kung susunod ka na rin lang kay Lord, huwag mo nang i-delay. Amen? Kaya itong si Abraham, mapansin po natin sa verse 3, kinabukasan, pansinin nyo yung naka-bold letter, sabi niya, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Amen? Sinong maagang bumangon sa inyo dahil may church tayo ngayon? Sinong pinilit na bumangon sa inyo dahil tinatamad paglinggo? Ayun. Pagkarinig ni Abraham, yung ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon na hindi madaling gawin, hindi madaling gawin, sabi ko, kasi yung kanyang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na si Isaac ay ipinahahandog ni Lord sa kanya. Alam naman po natin, sa Old Testament, pag sinabing handog, papatayin pag may buhay. Alam ni Abraham na para bang sinasabi ng Diyos sa kanya, sa pangungusap ng Panginoon sa kanya, na Abraham, patayin mo si Isaac para sa akin. Yun ang ibig niyang sabihin No? Yun ang kanyang ibig sabihin. Sige, parang itong si Abraham, sige Lord, dahil yan ang sabi mo, gagawin ko. Kaya kinabukasan, maaga. Pwede bang sabihin natin, maaga? Bumangon. Maagang bumangon. Hindi lang maagang gumising. Kasi may mga maagang gumigising pero hindi pa bumabangon. Di ba? Yes. Kakapain muna niya yung cellphone niya habang nasa higaan, mag-scroll na. Ay, wala pa siyang reply So, yamat. At pwede na kahit gising na siya, pwedeng matulog ulit. Kasi wala naman siyang lakad. O kahit may lakad, minsan dahil sa puyat kagabi, gusto pa sana niyang matulog. Itong si Abraham, kahit hindi madali yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, maaga siyang gumising. Ang nasabi lang kasi dito, kinabukasan maagang bumangon. Wala naman yatang bumabangon na tulog pa. Maliban lang kung
Nagna-nightmare na kahit tulog, kaya niyang puntahan yung kusina. So, ibig sabihin, maaga siyang gumising, maaga siyang bumangon, pagkatapos, nagsibak na ng kahoy. Talagang desidido. Talagang desidido itong si Abraham na sumunod kay Lord dahil pati pang sibak ng kahoy, nagsibak na siya. Dahil talagang ihahandog niya itong anak niyang ito dahil yon ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Susunugin niya talaga yung anak niya. Mapaso nga lang ang mga anak natin Alalang-alala na tayo. May ikaw magulang, susunugin mo ang anak mo? Ewan. Sabi sa Bisaya, ambot. Saktaan nga ng ibang tao yung anak mo makikipag-away ka para sa kanila. Ikaw mismo magsusunog sa anak mo. Tapos, nai-ready na niya yung panggatong, inihanda na niya ang asno, at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos. Kaya nakita ko po dito, si Abraham, dahil siya po ay namumuhay na sumasampalataya sa Panginoon, ang kanyang pagsunod walang delay. Hindi niya sinabing, Lord, pwede bang saka na lang? Pwede bang lumaki-laki muna? Enjoy ko muna ang anak ko. Ito nga yung promise mo, pwede bang enjoy ko muna siya? Meron akong isang politiko na pinuntahan noon na namatay yung kanyang anak. Sabi niya, sana lumaki man lang itong anak ko na ito. Sama lang nagkapamilya. Dahil nasa edad na teenager pa yata yung anak niya nung namatay. Pero ito, hindi ko alam kung ilang taon si Isaac noong ipinapahandog ng Diyos kay Abraham itong si Isaac. Pero kita ni Lord na mahal niya ang anak niya, na kaisa-isang anak niya ay mahal na mahal. Pero alam po nating lahat, mga kapatid, lalo ng mga nagbabasa ng Bible, alam nating lahat na ito ay pagsubok lang ng Diyos kay Abraham. Pero at this time, hindi po alam ni Abraham na babawiin ng Diyos ang kanyang sinabi na huwag papatayin itong si Isaac. Basta't ang alam lang ni Abraham, may sinabi ang Diyos, kailangan niyang sundin dahil itong si Abraham namumuhay na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya anuman i-order o anumang iutos ng Panginoon sa kanya, gagawin niya kasi may tiwala siya sa Diyos. Amen? Nagtitiwala siya sa Diyos na alam niya, anuman ang sabihin ng Diyos sa kanya, makakabuti yon para sa kanya dahil tiwalang-tiwala siya sa Panginoon. Alam maaari ni Abraham, kahit mamatay itong si Isaac, kayang palitan ng Diyos. Yan ang faith niya. Kasi yung kanyang anak mismo, na si Sarah, ay baog. Baog. Itong si Sarah, na asawa ni Abraham. Pero nung 99 years old, doon nanganak. Kung kailan nag-menopause ang asawa ni Abraham at baog pa, doon pa gumawa ang Panginoon ng himala sa kanyang buhay. Kaya napatunayan na before ni Abraham na si Lord ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya na-develop yung faith nitong si Abraham kasi nakita niya talaga and na-experience niya na anumang sinasabi ng Diyos, nagaganap ito. Matinding klase ng pananampalataya ang naging taglay nito yung si Abraham. So, ayun.
Tapos, pangalawa po, mga kapatid, sa Genesis 22, verse 7. Sabi ni Isaac, Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Yan. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Walang kaalam-alam itong si Isaac na siya yung ihahandog. Sa verse 8, pansinin ninyo, umiiral talaga yung faith dito ni Abraham. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. God will provide. Amen? Pero ito, ang ginawa ni Abraham dito, dineclare niya ang kanyang faith that God will provide. Amen? God will provide. Sino po sa inyo dito ngayong araw na ito, meron sana kayong tatrabahuin at yung trabaho nyo yun, kikita kayo? Pero nagpunta kayo ng church because you believe that God will provide. Unahin ko muna si Lord dahil siya ang aking great provider. Kaya dineclare ni Abraham dito, mga kapatid, ang kanyang faith na sabi niya, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya napaganda na ang mga magulang, sinasabi natin, Anak, God will provide. Hindi yung, Anak, I will provide. Sa iyo madidevelop yung faith ng bata, mga anak natin, pag sinasabi natin, sige anak, gagawa ako ng paraan. Mas magandang sabihin natin, anak, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Anak, God will provide. Ito yung sinabi ni Abraham. Kaya itong si Isaac, naniwala din naman. Not knowing, siya pala yung provision ni Lord. Siya pala yung ihahandog ni Abraham, dahil hindi naman sinabi ni Abraham, anak, sabi ng Diyos kagabi o kahapon, isasama daw kita sa bundok ng Morea. Saan yung bundok Morea, tay? Malayo-layo. 3 araw nating lalakbayin. Anong gagawin daw natin doon? Ihahandog daw kita. Anong gagawin mo pag, siyempre, sasaksakin kita, susunugin kita. Pag sinabi ni Abraham yun, maaring di sasama. Pero hindi siya sinabi. So, napakahalaga mga kapatid, kung meron tayong faith kay God, i-declare natin yung faith natin. Amen? Declare. I-declare mo, ano yung sinasampalatayanan mo? God will provide. Amen? Meron kang dinidesire, God will help me. Ibibigay ito ng Diyos. Basta gawin ko yung kung anong pinagagawa ng Diyos sa akin, and He will provide. Amen? Maaring this year, sabihin, naku, magka-college na yung anak ko. Naku, mag-graduate na, magbo-boarding house na. Magkikinder na, mag-grade na, ang dami na namang needs. Maganda mga kapatid, i-declare natin, ano man ang needs natin for the whole year 2026, God will provide. Amen? God will provide. Ang Diyos ang magkakaloob nito, mga kapatid. Pansinin ninyo ang nakasulat sa 2 Korinto chapter 4 verse 13. Nailagay ko ba dyan? Ayun. Sinabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganun ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. I-declare mo. Ano yung sinasampalatayanan mo? Isalita mo. Amen? Sabihin mo. Dahil napakahalaga na kung ano yung sinasampalatayanan natin, idinideklara natin. Sinasabi natin. Kasi we believe that there's power in declaration.
There's power in words, mga kapatid, na kung ano yung madalas nating sinasabi, nangyayari. Either negative or positive. Maalala ko nga yung pinag-pray namin kasi aalis yung kanilang family noon patong ibang bansa. Isinali ko sa prayer ko na, Lord, sana makasunod din yung isa sa member ng family. Pero dahil kasama naming nag-pray, yung member ng family na yon, imbis na sasabihin niyang amen, ang sagot niya habang kayo nag-pray, alanganin, alanganin. Kaya nung may pagkakataong makapunta sana siya, hindi na-approve. Anong sagot niya kasi? Alanganin, alanganin. Kung sinabi niya sanang amen, amen, kasunod na rin sana yun. Kasi minsan, alam nyo, yung mga nangyayari sa buhay natin, because of our declaration. Pag sinabi mong sa tingin ko, hindi kaya. Sa tingin ko, hindi mangyayari. Sa tingin ko, hindi pwede. Once na negative yung ating mga dinedeclare, pag ganun kasing lumalabas sa bibig natin, yung sistema ng katawan natin, tatamarin na rin. Kasi ang dinideklara ng bibig natin, hindi pwede. So hindi ka na rin gagawa. Bakit? Hindi ka naniniwala na pwede namang mangyari yung bagay sana na dapat mong gawin. Kasi minsan, alam nyo, ang nagdidikta sa sistema ng katawan natin, yung sinasabi natin, at minsan yung iniisip natin. Pero once na mayroon kang faith at dinideklara mo ito, halimbawa this year, magkakaroon ako ng 4 wheels this year, in the name of Jesus. At yan ang lagi mong declaration, I believe, mga kapatid, God will honor your faith. Lalo na't dinideklara mo. Dinideklara mo kasi sumasampalataya ka. Ganyan din ang faith natin kay God. Amen? I believe dahil sa pananampalataya ko kay Jesus, inaccept ko siya as my personal Lord and Savior, I am saved through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, I am saved. Kaya madalas ko pong sinasabi, mga kapatid, be careful what you say or what you declare. Kasi madalas na ano po yung dinideclare natin. Minsan hindi tayo nagiging sensitive sa mga dinideklara nating mga salita. At minsan dahil yun ang nabibitawan nating salita, yun ang umuugong sa universe. And it shall come to pass. Kaya be careful, mga kapatid, sa mga binibitawan nating mga salita, sa mga anak man natin, sa family natin. Instead, na sabihin natin, yung anak natin, pasaway, sabihin na lang natin, anak, magpakabait ka. Di ba? Imbes na yung sasabihin natin, yung anak natin, wala siyang alam, anak, matuto ka. Di ba positive? Pwedeng nating baguhin yung way ng pagdideclare natin ng mga salita, mga kapatid. Dahil baka yung mga binibitawan nating mga salita, nangyari ay ayaw natin yung resulta. Mas maganda, mag-declare tayo ng mga positive, enjoy natin ang manifestation nito. Amen? Yes. Sa Genesis chapter 22, verse 13, sa NIV, ganito pong nakasulat. Abraham looked up, and there in a thicket that he saw a ram caught by its horns, he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering
instead of his son. Tingnan ninyo noong sinabi ni Abraham na God will provide, nung sasaksakin na sana niya ang anak niya. Kasi inilatag na niya doon sa kahoy na panggatong. Ginapos na niya yung anak niya. At pagkatapos kinuha na niya yung patalim para sasaksakin sana yung anak niya. Dahil iyon ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Pero ano ang sabi? Ano ang sabi ng angel? Tinawag siya ng angel. Sinabi, Abraham, Abraham, sabi ng verse 11. Narito po ako, sagot ni Yahweh. Sinabi ng anghel, huwag mong papatayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Kaya, pagkarinig niya ng word na yon, sa verse 13, ang sabi ng NIV, Abraham looked up. Kaya alam nyo, minsan, nakikita natin, madalas ito nga sinasabi ko sa inyo, ang provision ni Lord nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya noong sinabi ng angel ni Lord na huwag sasaktan ang bata, naghanap agad si Abraham. Ang ihahandog. Nasaan ang ihahandog? Nakita niya. No? Nakita niya. Ang sabi sa Tagalog paglingon niya'y may nakita siyang, next slide. Sabi dito, paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa ng mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Tingnan niyo? Kumbaga, nung na-prove, napatunayan ng Diyos na si Abraham ay nakahandang sumunod sa Diyos, pinigilan niya. Doon palang nalaman ni Abraham na sinusubok lang pala siya ng Diyos. Pero yung mga time na wala pang pangungusap sa kanya na huwag mong patayin ang bata, hindi alam ni Abraham na sinusubok lang siya ng Diyos. Ang alam ni Abraham, yun talaga ang pinapagawa ng Diyos. At nung napatunayan ng Diyos na kayang sumunod ni Abraham sa kanya kahit sa napakahirap na sitwasyon, sa kanya siya pinigilan. At doon na nakita ang provision ng Panginoon. Lumingon. Amen? Pag wala dyan sa harap mo ang provision ni Lord, lumingon ka, baka nasa kanan. Lumingon ka, baka nasa kaliwa. Amen? Dahil nandyan lang ang provision ng Panginoon. Anggap po, wag yun. Wala naman, wag yun, mga kapatid. Nasaan ang provision ni Lord? Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano ang feelings o situation, ano ang nararamdaman ni Isaac at that time. Sabi ni Tatay Abraham, God will provide. Ako pala ang ihahandog. Hindi ko nga alam kung sumisigaw si Isaac that time, alag, akinay, siya malay. Kiram, anong Pangasinan ng sasaksakin? Ay, saksakan mo. Siyak malay, saksakan mo tayo, alag. Anak mo favorite son mo kakin patay mo ka Diba? Hindi ko alam kung anong sitwasyon o kung lumuluha lang yung anak niya. O kaya pinadapa na lang niya, anak, lumapa ka. Ba hindi mo makita ang gagawin ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon nun. Hindi ko alam kung lumuluha din itong si Abraham. Nung itaas niya yung patalim para sasaksakin niya ang paborito at nag-iisang promised son ng Diyos sa kanya kasi mayroon namang Ismael. Pero ang promised son talaga si Isaac.
Hindi ko alam kung anong emosyon ang umiiral at that time. Pero kung tayo na ama, halimbawa, ginapos ko si Timothy, ando na yung panggatong, ay kumaripas siguro ng takbo yan. Kasalanan itan, tatay, kasalanan niyang gagawin mo. Huwag kang papatay. Nasabihin siguro, kukonsensyan ako. Hindi ko nga alam kung anong sitwasyon that time. Pero siguro, very emotional. Yung anak mo, ginapos mo. Tapos, sasaksakin mo na siya. Mahirap na sitwasyon. But God, na-prove niya kung gaano kalaki ang faith ni Abraham. Ipinakita niya ito sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Kasi ang faith, mga kapatid, hindi lang yung dinideklara natin. Sumasampalataya ako sa iyo, Jesus. Hindi lang yon. Kundi kung anong sinasabi ni Jesus, ang pinakamagandang pamamaraan para maipakita natin ang pagsampalataya natin sa Diyos ay ginagawa natin kung anong pinagagawa niya sa atin. Hindi lang yung sinasabi natin, kundi nakikita sa mga gawa natin na tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Kasi yan ang sabi ni Santiago, di ba? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, pag sinasabi natin sumasampalataya tayo, pero hindi natin sinusunod ang Diyos, dead faith ang tawag dyan. Faith pa rin, pero dead. Patay na pananampalataya. Hindi buhay. Kasi walang kasamang pagkilos, walang kasamang paggawa. Kaya ang tunay na sumasampalataya sa Panginoon, nakikitaan siya sa kanyang mga gawa. Hindi lang sa kanyang sinasabi, mga kapatid. Kaya dito natin makikita na even sa situation na napakahirap at alanganing lugar, God can provide. Amen? Nung pumunta sila sa bundok na yon, wala yung ram na yon, wala yung tupa na yon, mga kapatid, na sumabit yung kanyang mga sanga sa kahoy. Wala yun. Kasi, kung nakita na agad ni Abraham yung tupa na yon, na napasabit ang kanyang ulo, ay may provision na. Anak, hindi na kailangan kitang itali. May provision na. Kung kailan kinansel, kung kailan pinigilan, doon palang nakita ni Abraham nung siya ay lumingon, doon palang niya nakita yung tupa. Amen? Alam niyo po, ang Diyos, ang dami niyang paraan para i-provide ang needs mo at needs ko. Maraming way. Hindi lang iisa ang kaparaanan ng Diyos. Halimbawa, mayroon kang source of income ngayon. Naniniwala po akong hindi lang yung source of income mo na yan na iisa ang kayang o pwedeng gamitin ni Lord para i-provide ang mga needs mo. Maraming ways si Lord para tugunin ang iba't ibang mga pangangailangan mo at maging ang mga pangailangan ko. Lumingon ka lang. Amen? Lumingon ka lang. Hello? Sa mga parang wala nang mapagpipilian na magiging partner, lumingon ka lang sa kanan. Lumingon ka sa kaliwa. Sa harap. Sa likod. Baka nandun. Baka isa lang nakita mo. No choice. Ayala. Sa mga magpaplanong mag-asawa ngayong taon na ito. Lumingon ka.
Amen? Lumingon. Kasi baka hindi yung una mong nakita. Baka, hello? Baka mag-iisip kayo ngayon, ha? Ha? Oo nga naman, ano? Bagay, hindi pa kami kasal. Baka may iba nga. No? Lumingon. At pag may nalingon ka, ito na kaya. Yung mga iba, hindi na nagtatanong eh. Ayala? No choice laya? Wala edad ko. Hello? Ha? Lumingon. Kasi, hindi nakita ni Abraham yung tupa na yon, yung ram na yon, pag hindi siya lumingon. Ikalat mong yung paningin. Siguradong may makikita ka na yung dinideklara mo that God will provide at in honor ni Lord, yung declaration mo na yon, siguradong makikita mo ang kanyang provision. Amen? Even today, mga kapatid, maaring ngayong araw na ito makikita mo pag lumingon ka. Lumingon-lingon ka lang. Kasi pag iisa lang tingin mo, di mo makita yon, di mo makita doon, ikalat mo ang iyong paningin. Amen? Lumingon-lingon ka. Lumingon ka lang. At yan, makikita mo that God honors your faith. At nandyan ang kanyang provision. Amen? Naprove na po namin yan sa buhay po namin, mga kapatid. Kaya malakas po ang loob ko na nagsishare na tayo po ay sumampalataya sa Panginoon dahil sa buhay po namin na paglilingkod sa Panginoon, we live by faith. May mga times, nag-effort din kami, pero kay Lord pa rin kami nauuwi. Bumabalik at bumabalik pa rin po kami kay Lord na siya lang ang dapat naming panaligan at sampalatayanan. At minsan nga, every time na, kasi minsan mga dinidesire ko yung mag-fishing, ganyan, mag-alaga ng mga manok, mag-alaga ng magtanim. Minsan, ang bulong na naririnig ko, hindi ko ba kayang i-provide yung isda na gusto mong huliin sa dagat o kaya sa ilog? Hindi ko ba kayang i-provide yung mga gulay na pwedeng itatanim mo? Hindi ko ba kayang mag-provide ng karni na may nalagay mo manok o ano? God can, able to provide all, mga kapatid, ng mga needs po natin. Kaya sinasabi ko, Lord, libangan lang naman. No? Libangan lang naman. At nakakatipid naman tayo kapag may mga inaalagaan tayo na mga halaman o kaya mga hayupan natin. But God, mga kapatid, will always provide. Amen? Lagi lang po nating unahin ang Panginoon. Kaya nga, message natin last Sunday, God first. At pag lagi natin inuuna si Lord, para makita po natin ang kanyang matinding pagkilos sa buhay natin, samahan natin ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Na kapag kalagi natin siyang inuuna, samahan natin ng faith. Kasi yung faith natin na ito, mga kapatid, ang magpapanatili sa atin sa Panginoon at magpapalakas patuloy ng ating paglilingkod sa Panginoon at mag-i-encourage sa atin na because of our faith, mga kapatid, ay nakikita natin kung paano kumilos ang atin pong Panginoon. Hanggang sa pagtanda, hindi ko alam kung sinong pinakamatanda sa atin dito. Hindi ko na isali dyan, pero babasahin ko lang po ang chapter 24 ng verse 1. Minsan nabasa ko na rin po ito sa inyo. Sabi ng Genesis chapter 24 verse 1. Tingnan nyo itong si Abraham na sumampalataya sa buong buhay niya sa ating Panginoon. Sabi ng verse 1, matandang-matanda na noon si Abraham. May Bible kayo dyan, buksan po ninyo.
Genesis 24 verse 1. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Amen. Matandang matanda na si Abraham, pero sabi dito, pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Pinagpapalang mabuti, wow. Ako, sabi ko, gusto ko rin ito na mangyari sa buhay ko. Na darating man ako sa edad na matandang matanda na, ay masasabing pinagpala ako ng Panginoon dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. Hindi sa pamagitan ng gawa ng aking mga kamay o sa karunungan kaalaman na meron sa akin, kundi sa pamagitan ng aking pananampalataya sa Diyos. Ako, mga kapatid, ay Kanyang pagpapalain. Amen? Gusto ko na pagtanda ko, ayan si pastor, namuhay sa pananampalataya, kaya pinagpala siya ng Diyos. Amen? At napakagandang pakinggan yon na pag tayo ay tumanda, tingnan ninyo, si sister ganito, si brother ganito, matandang matanda na, pero pinagpapala pa rin siya ng Panginoon. Amen? Sinong may gusto ng ganon? Yes. Mas lalo pa, pag sasabihin, batang-bata pa ito, pero blessed na. Amen? Ang bata pa niya, pero masagana ng buhay niya. Ano kayang sekreto niya? At pag pinag-aralan ang background mo, ay sumasampalataya siya sa Diyos. Kaya pinagpala siya ng Diyos. Amen? Hello? Disar natin ito, mga kapatid. Mamuhay tayong sumasampalataya sa Diyos at sigurado, hindi tayo pabayaan ng Panginoon, pagpapalain niya tayo.